Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Kami po ang inyong mga lingkod, Pastor na Caranza at Meloong. Nag-aanyaya na samahan nyo kami dito sa ating palatuntunan sa loob lamang ng 30 minutong talakayan upang ating pag-usapan ang mga bagay na makapagpapanatiling matatag ng ating samahan sa ating tahanan at sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng ating Panginoong Diyos. Nais po namin kayong padalhan ng mga aklat at aralin sa Biblia. At kung meron po naman kayong mga katanungan o anuman po ang gusto ninyong iparating sa amin, maaari po kayong tumawag or mag-text. Ang atin pong mga numero, 0917-5643-777, 0917-5643-777 para po sa mga Globe subscribers at 0919-0001-777, 0919-0001-777 para naman po sa mga Smart subscribers. Meron din po tayong toll-free number para sa mga kaibigan natin outside Metro Manila or even abroad. Pwede po kayong tumawag ng libre. I-dial nyo lang po ang 1-800-132-20196, 1-800-132-20196. At pwede rin po kayo magpadala ng mensahe on Facebook. Ang atin pong page, /AWR Luzon, Philippines, /AWR Luzon, Philippines. Or, maaari din kayo mag-send ng email sa connect@adventist.ph. Para naman po sa mga karagdagang aralin sa Biblia or mga resources, meron po tayong pang-bata at meron din pong pang-adult. Maaari niyo pong i-visit ang bibleschools.com /Central Luzon. Ito po ang ilan sa mga aklat po ang ating pinamimigay. 10 Commandments Twice Removed at ang Hope Beyond Tomorrow. Ayan po. So sa mga nagnanais pong makatanggap, pakipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Kasama rin po dyan ang ating aralin na Explore. Maaari nyo pong matanggap yan kung inyo pong ipapadala ang inyong mga pangalan at kompletong address sa mga numero na amin pong binanggit sa inyo. Sa atin pong pagpapatuloy ng ating palatuntunan ngayong hapon, sa Buhay Pamilya, makakasama pa rin natin si Ma'am Irene Gavin sa paksang 7 Steps to Living a Productive Life na kanya pong pinasimulan. Ang una ay i-recognize natin that God created us to be productive. Ang pangalawa, Melo, ay kung naalaala mo ay commit your plans to the Lord. At ang pangatlong hakbang, organize and prioritize your activities. At ang pang-apat ay ang focus on what you plan to accomplish. At ngayon naman po ay dadako tayo sa ika-5 steps at yan po ang ating subaybayan sa ating pag-aaral ngayong hapon. Sa pag-aaral naman po ng salita ng Diyos, pinagpapatuloy pa rin po natin ang series. Ano po ang ating pinag-uusapan? Simula't simula pa ay Apokalipsis ngayon. Pero panibago po itong paksa sa kabila ng libingan. Ang una pong bahagi ay tatalakayin natin ano ang nangyayari sa kamatayan. Tayo po ay pangungunahan ni Pastor David Morado. Dadako na po tayo sa bahaging Buhay Pamilya. Ma'am Ay? Isa na namang masayang pagbati po ang aking ipinaaabot sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Ano po? Tayo po ay nagpapatuloy sa atin pong segment ng Buhay Pamilya. At lahat po ng aking isinishare sa inyo ngayon ay talagang ito po ay base po sa mga research, observation, and experiences. Ano po? Talagang pinatunayan naman po talaga ng mga studies na ang buhay po na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, kung ito'y gagamitin natin sa isang magandang paraan sang-ayon po sa panukala ng ating Panginoon sa atin, ay magiging mabunga po, magiging productive ang atin pong pamumuhay. Tayo po ngayon ay nasa ika-5 step na ng living a productive life. Para po maiugnay natin doon po sa pang-5 ay muli kong i-review yung atin pong pinag-aralan nakaraan. Una po ay na step is recognize that God created you to be productive.
you and me, to be productive. Number 2 is commit your plans to the Lord. 3, organize and prioritize your activities. Yan. And then number 4, kahapon po ay focus on what you plan to accomplish. Lahat ng yan, mga steps pong yan, ay may kaakibat na mga action steps. Yan. Yan ang major step, pero under that, meron mga action steps na mga gagawin po natin. These are very practical po, Napakaliwanag, napakasimple, madaling gawin, at madali lang pong sundan, At yung pagpipresent ko po sa inyo as much as possible, ginagawa ko po itong napakadali lang po na maunawaan, po. So, ngayon po, step number 5 is, diba, kahapon, focus on what you plan to accomplish. Okay, di nakafocus ka na. Ginagawa mo na ito, yung dapat mong gawin sa inyong pamilya. Lagi nagsisimula, sa pamilya. Ano naman yung dapat mong kasama noon, po? Ang number 5 na step po is, make the best in all things you do. Diba? May mga taong sinasabing, okay na yan. Yan, makaraos lang, po. Simulan siguro natin sa loob ng bahay kasi nasa buhay pamilya segment po tayo. Tingnan natin sa loob ng bahay, Itinuturo natin sa ating mga anak yung mga gawaing bahay na kailangang gagawin po nila yung pinakamagandang gagawin nila. Ayan, bakit po? Kasi kapag natuto yung ating mga anak sa loob ng bahay, alam nila kung ano yung kanilang gagawin nila ito ng pinakamagandang gawain, maglaba, magluto, maglinis ng bahay. Yung hindi basta nakawalis, hindi ganon. May kinalaman ito sa kanila pong pag-aaral. Para pag nag-aral sila, nagtrabaho sila, kung ano yung natutunan nila sa loob ng bahay, ganon din po yung gagawin nila kapag sila'y nag-aral, kapag sila po ay nagtrabaho. Yan po yung isang legacy na naman na sa aking nanay. Talagang, kasi po yung nanay ko ay plain housewife, tinuro talaga sa amin yung tamang paglalaba, lahat ng ganon. Ngunit, sabi ko, pag hindi ka naging seryoso, yung mga anak natin, sa mga itinuturo ng magulang, ay malaking factor sa paglago ng ating mga anak. Mga anak, may naririnig tayo na mga sinasabi ng mga anak na, alam na namin yan, wag nyo nang ituro sa amin. Okay? Maaring alam nyo, pero iba pa rin yung magulang na gumagabay sa inyo. Kung halimbawang alam nyo na, makinig lang kayo sa inyong mga magulang at meron kayong makukuhang mahalagang puntos na ituturo niya sa atin. Po? So, uulitin ko, make the best in all things we do. Ayan. Para maging productive, kasi po yung ating subject is steps of living a productive life. Paano magiging productive kung hindi mo gagawin yung best mo? Iba't iba yung level po ng kakayahan natin, pero kung ano yung kaya natin gawin po natin yon. Mga anak, nakikinig kayo sa akin, make the most of your time doon sa best talaga, Kasi ngayon yung mga kabataan ay pag nakahawak ng gadget, ayan, minsan doon na lang umiikot yung buhay nila sa gadget. Ang step pong ito ay, sabi dito ay make the best in all things you do. Ayan. Make the best of your time, then make the best doon sa use of your time. Iiwan ko po sa inyo ang nasa Ecclesiastes 9 verse 10. Ano po ang sabi dito? Whatever your hands find to do, do it with all your might. Ayan po yung sinasabi sa step na to. Whatever your hands find to do it with all your might. 5th step, make the best in all things you do. At ipagpapatuloy po natin ang 7 steps bukas sa ating pagpapatuloy ng ating pong segment. Maraming salamat po. Napapanahong paalala. Maraming salamat po, Ma'am Ai. Let's be the best in whatever abilities given us. Hindi naman sinasabing we have to be the best in the world Hindi ganon. But we have to do the best doon sa kakayanan natin. Kasi malimit, Pastor Ner, di ba? We settle for mediocrity. Pwede na Bakit pa mag-e-effort? Okay naman na yun. Tinanggap naman na. So, why give much more effort? So, ngayon mga kaibigan, maganda na maging intentional tayo na ibigay or gawin ang atin pong pinakamabuti.
Kung mayroon po kayong mga katanungan o anuman ang inyong nais iparating sa amin o kaya ay nais nyo pong magkaroon ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari po kayong tumawag o mag-text sa ating mga numero, Melo. Yes po, kung kayo po ay Globe subscribers, 0917-5643777, 0917-5643777, or kung smart naman po, 0919-0001777, 0919-0001777. Para naman po sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa or nasa mga probinsya, maaari din po kayong tumawag ng libre. Ang atin pong toll-free number, 1-800-132-20196, 1-800-132-20196. At pwede rin po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page, /AWR Luzon, Philippines, or mag-send ng email sa connect@adventist.ph. At sa pag-aaral po ng banal na kasulatan ay makakasama po natin si Pastor Dave Morado. Si Pastor Dave Morado po ay kasalukuyang Youth Ministries Director dito sa ating tanggapan sa North Philippine Union Conference. Siya rin po ang Special Needs Ministries Coordinator. Si Pastor Dave po, he enjoys the company of young people. At ngayon po ay ibigay natin sa kanya ang panahon. Pastor Dave? Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa pag-aaral natin sa aklat ng Apokalipsis at ang ating temang pag-aaralan ay sa kabila ng libingan. Ano ba ang nangyayari sa kamatayan? Ating pag-aaralan ito ng pagpapatuloy sa ating serye ng ating pag-aaral. Bago natin simulan, nais kong ibahagi sa inyo isang kwento ng isang lalaki, si Juan Diego, na kanyang edad ay 57 o 57, at iniulat niya yung pagpapakita ng Our Lady of Guadalupe doon sa burol ng Tepeyac sa Mexico noong 1531. Sa panahon na yon, ang reformasyon ng mga protestante ay nasa kapanahon ng kasagsagan. Gayunman, habang maraming mga tao ang bilang na lumalabas sa simbahan sa panahon na yon, sa Romano-Katoliko sa Europa, dahil sa nangyaring reformasyon, lumabas naman sa simbahan ang Birhen ng Guadalupe, at ito ay naging instrumento upang muling milyong-milyong mga tao, 8 milyong mga tao na bumalik sa Iglesia ng Katoliko doon sa Amerika sa pagitan ng 1532 hanggang 1538. Pero sa pagpapakitang yon, tinatanong ng marami mga tao, si Maria ay patay na halos 2,000 taon na nakakaraan. Ano ang nangyari doon? Alam natin sa aklat ng Apokalipsis, sinasabi sa Kapitulo 16, talatang 12 hanggang 16. Ang sabi dito, at nakita kong lumabas sa bibig ng dragon, at sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propeta, ang 3 espiritong karumalduman na gaya ng mga palaka. Sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda, na pinaroroonan nila ang mga hari sa buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos, na makapangyarihan sa lahat, at tinipon sila sa dako na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. Ito yung propesiyang may malalim na pag-aaral na aralin. Kaya muling balikan ang ating temang Armageddon. At sabi rito, hinulaan ng isang panahon na ang espiritu ng demonyo ay ahampasin ng sanlibutan sa espiritual na kaguluhan sa pagsasagawa nila ng mga himala na dadaya sa buong sanlibutan. At isa sa pinakamakapangyariang huwad na may himala ay ang pagpapakita o pakikipag-usap sa mga taong sinasabing namatay na, subalit sila'y nagbabalik. Si Maria ba talaga ay naroon sa burol ng Tepeyac doon sa Mexico o sa Fatima? At napakaraming kwento ang pagpapakita kung ating titignan ay aakayin ng mga tao at ang mga lalaki at mga babae na ito ba ay paraan para tayo ay malapit sa Diyos? Pero hindi po yun ang paraan. Paano natin tiyak na malalaman
Meron pong ilang mga pasubali na ating sasagutin tungkol dyan. At ating pong tignan yung tatlong posibleng paliwanag tungkol sa paniniwalang ito. Napag-aralan natin na kaya ni Satanas na magpanggap na siya ay namatay. Yun ang malimit niyang ginagawa. Si Satanas ay nagpapanggap siya na yung mga namatay nating mga kamag-anak, siya yung nagpapakita na parang isang anghel na kinokopya niya yung itsura ng ating mga mahal sa buhay na sinabing nagbabalik mula sa libingan. Yun ay isa sa pinakamatinding tukso na maaaring paniwalaan ng maraming mga tao. Ang ikalawa, sang-ayon sa sagot ng isang doktor na si Dr. Jack Proboncia. Isa siyang medical doctor at isa rin siyang doktor sa theology o teoloya. Pinag-aralan niya ang tanong na ito mula sa pananaw ng isang medico-legal o theologian. Sabi niya, sa labas ng katawan, tinitignan pababa ang katawan, pagpapakita ng nagliliwanag na nilalang at ibaba ay kagaya ng mga karanasan ng gumagamit ng, sabi rito, yung mga psychedelic drugs. Ibig sabihin yung mga gumagamit ng droga. Magkakaroon sila ng mga karanasan na yung natuklasan na yung pagkamatay, proseso ng pagkamatay, yung carbon dioxide na naiipon sa palibot ng nervous tissue sa katawan ay naaabot ang antas na maaaring makalaso nito. At yung pagkalaso ng carbon dioxide ay nagiging sanhi ng katulad ng ilusyong karanasan ng tao na nakarating sa malapit na pagkamatay ay madaling maiisip na yung karanasang iyon ay gayon ang kanilang mga nararanasan. Ibig sabihin, under sila ng droga. At posible rin natin na nakita doon sa ikatlo, si Juan, nung makita niya ang bagong Jerusalem na ipinakita sa kanya ng Panginoon doon sa langit, ito yung isang pangitain na kanyang nakita sa aklat ng Apokalipsis. Kaya ang Diyos ay maaaring bigyan ka ng pangitain na yung lolo, lola o langit ay himuking ka na magsikap makapunta din doon. Ngunit wala pa sila doon ngayon. Pwede itong isang pananaw sa hinaharap. Kaya maaari tayong may ibang mga paliwanag, ngunit isang bagay ang tiyak. At alam ko na hindi naghihingalo. Papunta man sa langit o impyerno, babalik upang ikwento sa atin ng tungkol doon, paano natin ito tiyak na malalaman. Ang tanging lugar na pwede nating puntahan upang makakuha ng sagot sa tanong na iyan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ano sinasabi ng Apokalipsis 1, Kapitulo 1, talatang 18? Ako ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito ako'y nabubuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Sa madaling salita, sinasabi rito sa talatang ito, si Jesus ay galing na doon at ginawa doon. Tingnan natin ang salita ng Diyos. Ano ba ang tao? Tingnan natin yung very foundation ng sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa kalagayan ng tao. Upang higit nating maunawaan kung ano ang nangyayari sa kamatayan, kailangan muna nating maunawaan kung ano ang tao at saan tayo nagsimula. Ano tayo? Balikan natin pasimula kung anong sinasabi nandun tungkol sa buhay at tungkol sa kamatayan. Inilalarawan sa atin ng Biblia ang pasimula ng buhay sa Genesis 2:7. Ang sabi rito, at nilalang ng Panginoon ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Sabi yan sa Genesis 2:7. Kaya sang-ayon sa Bible, ay ang tao ay nagiging kaluluwa sa pagsasama ng katawan na inihugis mula sa alabok. At ito ay hiningahan ng buhay. Ano yung mayroon tayo na sinasabing hininga ng buhay? Ang tawag sa atin ay
tayo ay isang kaluluwang buhay. Pansinin natin yung bagay na mahalaga. Dito sinabi na tayo ay may isang kaluluwa. Ang kaluluwa ay hindi isang bagay na pag-aari natin. Hindi binigyan ng Diyos ang isang kaluluwa ng isang kaluluwang tao. Ang tao ay naging isang kaluluwa. Ibig sabihin sa original na salita sa Hebreo, yung nephes, yun yung Hebrew word, yung na kaluluwa. Matatagpuan natin ito sa ilang nakakagulat na lugar dito sa kabanata ng Genesis chapter 1. Ang isa sa talatang 30 ay nagsasabi, ang sabi, at sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa impapawid, at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa ay may buhay, ay ibinigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain. Dito, ang parehong salitang nepes ay isinaling creatures o nilalang na may buhay. Sa ibang salita, ang talata ay maaaring isinali na ang lahat ng kaluluwa ay gumagalaw sa ibabaw ng lupa. So, ang kaluluwa ay hindi inilagay sa tao. Hindi ito isang bagay na taglay na natin. Ang kaluluwa ay tayo. Tayo na mismo yun, tinatawag na kaluluwa. Inihinga ng Diyos sa tao ang hininga ng buhay. At ang katawan plus yung hininga ng buhay equals isang buhay na kaluluwa. Kaya yung katawan mula sa alabok, pagkatapos hiningahan tayo ng hininga ng buhay, yun ang tinatawag tayo na kaluluwang may buhay. Sa Genesis 12:5, masasabi natin, mababasa natin, si Abraham ay isinama ang lahat ng kaluluwa na kanilang nakuha sa Haran at sila'y nagtungo sa lupain ng Kanaan. Ano yung kaluluwa rito? Yung nepes. Hindi sinasabi rito na si Abraham ay dinala niya yung isang kumpul na multo na kasama niya upang sa lupang pangako. Kundi sinasabi rito mga tao na isinama niya. Sa katotohanan, kahit ngayon sa Amerika o sa USA, kung ikaw ay isang piloto at magpapile ng isang plano ng paglipad sa Federal Aviation Agency, kailangan mong i-report kung ilang kaluluwa nakasakay sa iyong flight. Ibig sabihin, ilang tao. Tiyak na hindi nila tinutukoy doon ang mga multo, anumang uri ng espiritong wala sa katawan. Gusto nilang malaman kung ilang tao ang nakasakay sa eroplano. Ibig sabihin, tayong tao ang tawag sa atin ay kaluluwang may buhay. Kaya kung ang kaluluwa ay binubuo ng katawan at hininga ng buhay, ano ngayon ang nangyayari kapag ang tao ay namatay? Yun yung buhay, ano? Ito yung kamangamangang mababasa natin sa kabaligtaran ng paglikha o paglalang. Sa Ecclesiastes 12:7, sinasabi rito, inilalarawan ang kamatayan sa pagbuwag ng kombinasyon ng buhay na kaluluwa. Ganito ang nakasulat, ang sabi, ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ibig sabihin, yung dalawang komposisyon ng kalagayan ng tao kapag siya'y namatay, itong katawan natin na lupa galing sa alabok ay babalik, pero yung hininga ng buhay ay babalik sa nagbigay na walang iba kundi ang Diyos. Kaya ito yung mahalagang kaalaman na nasa lumang tipan. Yung salitang may sinasabi sa lumang tipan na ruwak, na isinalin sa salitang espiritu. Dito isinalin din yung salitang breath of life in its nostrils o hininga ng buhay sa mga butas ng ilong. Kasi nung tayo lalangin, ang hininga ng buhay ibinigay ng Diyos at dito pinadaan sa ilong. Kaya dito tayo humihinga. Kaya yung katotohanan sa Genesis 8:1, ito ay isinalin na yung salitang ruwak ay wind or hangin na ipinadala ng Diyos upang tuyuin ang lupa at pagkatapos ng baha. Sa Ecclesiastes 3:19-21, ang Biblia binanggit pa na ang nangyayari sa mga anak ng tao ay nangyayari sa mga hayop. Ano yung nangyayari sa tao at nangyayari sa hayop? Ang sabi rito, isang bagay ang nangyayari sa kanila kung paanong namamatay ang hayop,
gayon namamatay ang tao. Ibig sabihin, pareho lang. Bagamat ibang kalagayan ng pagkalalang sa atin, pero pareho tayong namamatay. Silang lahat, ang sabi rito, may isang hininga o espiritu o sa parehong salita na sinasabi sa Hebreo na ruwa. Kaya sabi rito, sinong nakakaalam ng diwa ng tao kung napailang lang at ang diwa ng hayop kung napaibaba sa lupa? Kaya ang kamatayan o ang pagkamatay ay kabaligtaran ng paglalang. Ang katawan ay babalik sa lupa at ang hininga ng buhay ay bumabalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Kaya ang susunod nating pag-aaralan ngayon ay kung saan napupunta yung mga patay. Anong kanilang ginagawa pagka sila'y namatay? Kaya po, kung meron kayong katanungan sa mga bagay na ito, maaari po ninyong ipadala ang inyong mga katanungan. Mga kaibigan, isa na naman pong natatanging katotohanan mula sa Biblia ang ating natuklasan ngayon at patuloy na tutuklasin sapagkat marami po tayong mga paniniwala na nakagisnan na parang kasalungat sa mga katotohanan ng ating natutuklasan ngayon. At mayroong tatlong mahalagang bagay akong nakita sa pag-aaral na dinala sa atin ngayon ni Pastor Dave sa paksang ito nasa kabila ng libingan. Una ay nalaman natin na mula sa tala ng Apokalipsis sa huling araw ay lalabas sa bibig ng dragon, hayop at bulaang propeta ang mga espiritong karumaldumal, mga espiritu ng demonyo na nagsisigawa ng mga tanda at nagsasagawa ng mga himala na dadaya sa buong sanlibutan. At ang isa sa pinakamakapangyarihang huwad na mga himala ay ang pagpapakita o pakikipag-usap sa mga taong sinasabing nagmula-mula sa kamatayan o sa pagkamatay. Pangalawa, naunawaan natin na sa Biblia, ang kaluluwa ay hindi inilagay sa tao. Hindi ito isang bagay na taglay natin. Ang kaluluwa ay ang tao mismo. Melo? At pangatlo, ang pagkamatay ay kabaliktaran lamang ng paglalang. Ang katawan ay babalik sa lupa at ang hininga ng buhay ay bumabalik sa Diyos. Mga kaibigan, kung mayroon tayong dapat taglaying pananiwala, pananampalataya, ay kung ano ang sinasabi ni Jesus tungkol sa kalagayan ng tao kapag siya ay namatay. At ipagpapatuloy po natin ang pagtuklas sa mahalagang mga katotohanan yan sa mga susunod nating pag-aaral. Abangan po ninyo. Kung meron po kayong mga katanungan o kung nagnanais po kayo na makatanggap ng mga dagdag na aralin sa banal na kasulatan, ay makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Ito po ang ating mga numero, 0917-564-3777, 0917-564-3777, or 0919-0001777, 0919-0001777. Ang atin pong toll-free number for our friends abroad or those outside Metro Manila, 1-800-132-20196, 1-800-132-20196. Maaari din po kayo magpadala ng mensahe sa atin pong Facebook page, ang ating page /AWR Luzon, Philippines. At pakilike po ito, i-follow at i-share po sa inyong mga kaibigan. Kung nais pong mag-send ng email, ang ating email address, connect@adventist.ph. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sa pakikinig. Sa atin pong pansamantalang pag-iwahiwalay, baunin natin ang salita ng ating Panginoong Diyos sa Apokalipsis, Kabanatang 22, Talatang 20, ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, "Oo, darating ako." At habang inaantay natin ang kanyang pagdating, panghawakan natin ang kanyang mga salita sa Isaiah 59:1. Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na di makapagliligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig, na ito'y hindi makaririnig. Bukas po muli.